Kamakailan, muling uminit ang issue na tinatawag na misgendering. Misgendering. Gusto kasi ng mga kabilang sa LGBT, lesbian, gay, bisexual, and transgender LGBT community na tawagin sila sa kanilang gustong panghalip o preferred pronoun. Preferred pronoun. Ang misgendering ay ang pagtawag daw sa isang LGBT na gamit ang isang pronoun nang hindi ayon sa kanyang pinipiling kasarian. Kamakailan kasi, isang komedyante na nagpapakilalang transgender ang nagtapos ng senior high school. Ang transgender ay isang tao na ang kanyang gender identity o pagkilala sa kanyang kasarian ay iba sa kanyang kasarian nang siya ay ipanganak. His or her internal sense of being male or female differs from his or her sex at birth. Nang siya ay batiin sa Facebook ng isang kilalang network gamit ang kanyang preferred pronoun na her, umalma ang isang content creator at kinwestiyon ito. Ang banat ng naturang content creator ay, "Anong her? Good luck, bro." Dahil dito, umani ng batikos ang content creator. Inakusahan siya ng pambabastos sa transgender dahil sa ginawa niya umanong misgendering. Ano nga ba ang dapat nating tugon sa issue ng misgendering? Dapat ba nating gamitin ang preferred pronoun kapag may kausap tayong LGBT? Yan ang ating tatalakayin dito sa Expositors Edition. Pasintabi lang po, sensitibo ang ating paksa sa episode na ito at pakisamahan at pakipaliwanag sa ating mga anak kung may kailangang ipaliwanag sa kanila. Dito sa Expositors Edition, we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. Hindi na bago ang issue tungkol sa misgendering. Naging paksa ko na ito noong nakaraang taon sa isang radio program ko na angkla na mapapakinggan sa 702 DZAS AM kaagapay ng Sambayanan. Malaking bahagi ng ating episode ay batay sa aking naging pagtalakay sa angkla. Kung inyong matatandaan, naging viral sa social media ang umano'y 2 oras na pagpapatayo ng isang kilalang writer na transgender sa isang waiter sa isang restaurant nang dahil sa na-offend ito sa pagtawag sa kanya ng sir. Habang nakatayo, pinagsabihan niya daw ang waiter patungkol sa gender sensitivity o tamang pakikitungo sa mga LGBT. Nag-public apology naman ang naturang transgender nang mabash siya sa social media. Sabay tanggi na pinatayo niya ng matagal ang waiter. Nagdemanda naman ang waiter laban sa kanya ng mga kaso na unjust vexation, grave scandal, grave coercion, grave threats, and slight illegal detention. Ayon sa abogado ng waiter,
This is not an issue about LGBTQ plus rights. This is a basic case of bullying, harassment, intimidation, coercion, and bad behavior against my client. Dinismiss naman sa piskalya ang naturang mga kaso. Sa isang forum on Raising Awareness on Gender Issues in Journalism, binigyang diin ng LGBT advocate na ito na I had a valid complaint. I was misgendered 3 times. My standard response is always humor, but inclusivity is crucial, especially in public-facing industries. Inamin naman niya na misgendering is absolutely not a crime. Ngunit binigyan din niya na calling someone by their correct pronoun is a form of respect. Hindi naman talaga ito paglabag sa batas, sapagkat wala pa naman tayo talagang batas tungkol sa misgendering. Ngunit para sa mga LGBT, ito ay isang uri ng paggalang sa kanilang pagkatao. Ayon sa kontrobersyal na transgender, calling someone by their correct pronoun is a form of respect. And I'll give you that. Walang mawala sa akin, walang mawala sa iyo. Wala nga bang mawawala kapag tinawag natin ang LGBT gamit ang kanilang preferred pronoun? Wala nga bang mawawala? May tuturing nga ba na kabastusan kung hindi natin sila tatawagin gamit ang pronoun na ayon sa gusto nilang kasarian? Ano nga uli ang misgendering? Ayon sa isang online dictionary, to misgender is to refer to or address a person, especially one who is transgender, with a pronoun, noun, or adjective that inaccurately represents the person's gender or gender identity. Ito ay ang pagtawag sa isang LGBT nang hindi ayon sa kanyang piniling kasarian o paggamit halimbawa ng pronoun o panghalip na hindi tugma sa gustong pagtawag sa kanya ng isang LGBT. Katulad ito ng naging issue sa pagtawag ng sir ng waiter sa transgender sa halip na ma'am. Ito rin ang naging issue sa pagtawag ng bro sa transgender na komedyante na gustong i-address siya na she. Ang misgendering ay ang pagtawag din ng she sa isang babae na gustong matawag na he. Ito ay ang paggamit ng him sa halip na her o her sa halip na him. Mahigit sa 10 taon na ang nakalipas, may isang LGBT student na nagreklamo laban sa kanyang professor sa isang state university. Ito ay dahil sa pagtanggi ng professor na tawagin siyang Miss. Binibini. Miss. Tumanggi ang professor at tinawag pa rin siyang Mr. Ginoo, Mr. Ginawa ito ng professor sapagkat labag ito sa kanyang paniniwala bilang isang evangelical Christian. Sumagot ang estudyante na my pronouns are my pronouns. I don't care who your God is, but I will not let you take my gender identity away from me. Judging my female gender identity as invalid just because I am transgender
she definitely does not promote gender equality. Idinagdag pa ng transgender na, I am therefore demanding in behalf of all present and future transgender students of this public and non-sectarian university for my chosen gender identity to be affirmed and respected. May mga estudyante naman na ipinagtanggol ang professor. Hindi naman kasi pinagbawalan ng professor ang kanyang student na magpatawag ng miss sa kanyang mga kaklase. Hindi naman niya pinagalitan o pinagbawalan ang mga students na tumatawag sa transgender na miss. Lumabas naman sa investigasyon ng university na walang nilabag na code of ethics o school policy ang professor. Dagdag pa dito, hindi maaaring pilitin ang professor na tawagin siyang miss sapagkat nananatili namang lalaki ang nakasaad sa kanyang gender sa kanyang mga legal documents at that time. Lumalabas na para sa mga estudyanteng ito, hindi naman talaga binastos ng professor ang LGBT nang tumanggi siya na tawagin ito sa kanyang preferred pronoun. Hindi daw misgendering ang nangyari. Ayon pa sa mga estudyanteng ito, language and speech have immense power. For the student, not being addressed as she is the denial of her identity, her sense of self, the sacredness of her belief. Whereas for the professor, words that she chooses, the words that come out of her mouth, is a violation of her own sense of self as an evangelical Christian, which puts above all else the authority of the Bible. If we don't understand either of these beliefs, if we think one or the other is ultimately wrong, we attempt to inform each other. Failing conversion on either side, we agree to disagree. Basahin natin uli. If we don't understand either of these beliefs, if we think one or the other is ultimately wrong, we attempt to inform each other. Failing conversion on either side, we agree to disagree. Hindi man tayo magkasundo sa ating pananaw, mahalaga ang patuloy na pag-uusap. Sakaling hindi talaga magkaisa ng pananaw, mas mabuti na maggalangan na lang tayo. Para po sa akin, hindi matatapos. Hindi matatapos. Kundi patuloy lang na iinit ang ganitong mga issue ng misgendering. Ipaglalaban ng mga LGBT ang gusto nilang pagtawag sa kanila ng kanilang mga preferred pronoun. Partida na yan, ha? Hindi pa nga nagiging batas ang SOGI o Sexual Orientation and Gender Identity and Equality Bill. Subalit, may kani-kanya ng mga anti-discrimination ordinances ang ilang mga lungsod. Malamang, darating ang panahon na maaaring ituring na isang uri ng diskriminasyon ang hindi paggamit ng preferred pronouns. Ano ang dapat nating tugon dito? Ayon sa Colossians chapter 4, verses 5 to 6, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila
at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Kailangan natin ang karunungan na galing sa Panginoon. Hindi dapat na mauwi sa away o palitan ng mga masasakit na salita kapag tinatalakay ang ganitong mga issue. Nauwi na nga sa pang-iinsulto sa kapansanan ng content creator ang ilang mga komento laban sa kanya. Of course, respect begets respect. Kung hinihingi nila ang paggalang, magpakita din sila ng paggalang. Kung sa tingin nila binastos sila, hindi makakabuti sa kanilang ipinaglalabang kung gaganti sila ng pambabastos. The exercise of our rights require maturity. A mature person respects other people's rights in as much as he insists on respect for his rights. The problem is when that person fights for a one-way respect. That is, when that person demands that his rights would be respected, but he would not respect other people's rights in return. Nangangailangan ng wastong pag-iisip ang paggamit ng ating karapatan. Sa ating pakikipaglaban para sa ating karapatan, marapat lang na ipaglaban din natin ang karapatan ng iba. Kung gusto nating igalang ang ating karapatan, makakabuting igalang din natin ang karapatan ng iba. Malaking problema kapag gusto lang natin na igalang ang ating karapatan, subalit hindi natin igagalang ang karapatan ng iba. It goes both ways. Ang tanong na nga lang, pambabastos ba ang hindi paggamit sa preferred pronoun? Paggalang ba kung gamitin natin ang kanilang preferred pronoun? At hindi mayaalis sa mga hindi sang-ayon sa pananaw ng mga LGBT na mangamba sa maaring mangyari kapag naisabatas na ang SOGI Bill. Hindi mayaalis ang pangamba dahil sa mga nangyayaring ito na baka matapakan naman ang karapatan ng mga hindi pabor sa pananaw ng mga LGBT para lang mapagbigyan ang gusto nila. Ayon kay Attorney Jeremiah Belhica sa kanyang My Law IQ column sa Manila Times, what was once a simple grammatical tool is now at the center of a global cultural and legal storm. For many in the LGBTQ community, the request to use preferred pronouns is not merely a linguistic matter. It is a moral, psychological, and existential one. But for others, particularly people of faith, the same request raises deep ethical and spiritual dilemmas. The question then becomes, is this just about words or is something bigger at play? Is it just about words or is there something bigger at play? Mula pagkabata, itinuro sa atin sa English subject na masculine pronouns na he, him, at his ang tawag sa lalaki. Mister ang itatawag natin sa lalaki. Feminine pronouns na she, her, at hers ang tawag sa babae. Miss kung wala pang asawa, Mrs. kung meron na. Simple lang kung tutuusin. Subalit, naging komplikado na at
nauuwi pa sa kalituhan, kaguluhan, kung ipipilit na tawagin na Miss ang lalaki at Mister ang babae. Magkakagulo lang pag tinawag mong binibini ang lalaki at Ginoo ang babae. Ginagamit ng mga LGBT advocates ang termino na sex assigned at birth. Sex assigned at birth. Sinasabi nila na ang ating kasarian ay itinalaga lang daw sa atin nung tayo'y pinanganak. They claim sex was only assigned at birth. Ngunit hindi naman desisyon ng doktor o midwife na tawagin ang ating kasarian na lalaki o babae. Hindi naman talaga sila nagtatalaga ng kasarian ng batang ipinapanganak. They don't assign sex at birth. Kinikilala lang nila, nire-recognize lang nila kung ano talaga ang ipinanganak na kasarian ng bata. Kung may penis, lalaki. Kung may vagina, babae. Hindi ito itinalaga ng nagpaanak sa atin. Nire-recognize lang nila ang kasarian sa kapanganakan ng bata. Sex is not assigned at birth. It was only recognized at birth. Kasi ito ay batay lang sa katotohanan. Tandaan natin, ang definition ng truth, katotohanan, ay it matches reality. Truth corresponds to facts. So, if it is a fact that the baby was born with a penis, it's a boy. If it is a fact that the baby was born with a vagina, it is a girl. Batay lang ito sa katotohanan. Ang reality, pinanganak na lalaki, kaya tinatawag sa pronoun na panglalaki. Ipinanganak na babae, kaya tinatawag sa pronoun na pambabae. Maaring sabihin ng isang homosexual na siya ay babae. Nasa kanya kung gusto niya na ituring niya ang kanyang sarili na babae kahit na siya ay isang lalaki. Kumbaga, we have freedom of opinion. We are free to express our opinion, but we are not free to choose our facts. Subalit, kahit na kagustuhan niya yun, kahit na nga sabihin natin na kalayaan niya yun, hindi ibig sabihin na dapat tayong sumunod sa kanyang gusto kahit na hindi naman tayo sang-ayon sa kanya, sapagkat hindi nga iyon ang totoo. Hindi siya totoong babae, siya ay lalaki. At batay sa itinuturo ng Biblia, hindi tayo sang-ayon sa sexual lifestyle o preferences ng mga LGBT. Minsan na ho nating naipaglingkod ito at maganda po na i-search po natin sa ating YouTube channel na Expositors Edition ang naturang episode. At huwag niyo hong kakalimutang mag-subscribe at kung kayo po ay may natutunan, kayo na pagpala, paki-like at paki-share. Paki-hit din po ang notification bell para po wala kayong mamiss na episode ng Expositors Edition. Batay sa itinuturo ng Biblia, hindi tayo sang-ayon sa sexual lifestyle o preferences ng mga LGBT. Hindi ito pambabastos. Hindi ito kawalan ng paggalang sa kanila bilang mga kapwa natin tao, sapagkat tinatanggap natin silang taong katulad natin. Hindi lang tayo sang-ayon sa kanilang gustong pamumuhay. Tanggap natin ang kanilang pagkatao, hindi tayo sang-ayon sa kanilang pamumuhay.
Ayon sa isang interview kay Dr. Rick Warren, author ng bestseller na Purpose-Driven Life, the problem is that tolerant has changed its meaning. It used to mean, I may disagree with you completely, but I will treat you with respect. I may disagree with you completely, but I will treat you with respect. Yan ang dating kahulugan ng tolerance. Subalit, nag-iba na ang gustong pakahulugan sa tolerance. Today, sabi ni Rick Warren, today, tolerant means you must approve of everything I do. You must approve of everything I do. There's a difference between tolerance and approval. Dati, ang tolerance ay hindi nangangahulugan ng approval. Ngayon, gusto nila tolerance kasama yung approval. Jesus accepted everyone, no matter who they were. He doesn't approve of everything I do or you do or anybody else does either. You can be accepting without being approving. Kaya nga sinasabi natin acceptance, yes. Agreement, no. Pagtanggap, oo. Pagsang-ayon, hindi. Tinatanggap natin sila bilang tao. Tanggap natin ang kanilang pagkatao. Nakatulad natin. Ngunit, hindi natin sinasang-ayunan ang kanilang pamumuhay na sexual o ang kanilang kagustuhan na tawagin sila sa kasarian na iba sa kanilang kasarian sa kapanganakan. Ang problema kasi, inihalo nila ang kanilang pagkatao sa kanilang pamumuhay. Matatanggap natin ang kanilang pagkatao, subalit hindi kinakailangan tanggapin natin ang kanilang pamumuhay. Ayon sa Ephesians chapter 4 verse 25, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Ang pagtawag ng he sa isang babae o ang pagtawag ng she sa isang lalaki lumalabas na pagsisinungaling. Paglabag sa ating konsensya ang hindi pagsasabi ng totoo. At bakit tayo kailangang magsinungaling para lang mapagbigyan ang kanilang kagustuhan? Are we going to sacrifice truth for the sake of relationship? Ayon kay John Stonestreet, ang president ng Colson Center for Christian Worldview, sa kanyang article na Don't Say They, Why Pronouns Matter, words matter. Not only do our words reflect reality, and thus misusing words can distort reality, but Scripture is plain that God's words make up reality. Our words reflect reality. Misusing words can distort reality. God's words reflect reality. Sabi pa ni Stonestreet, to use words incorrectly is to not only embrace something not true, it is to mislead others away from God. This is not true, nor is it loving. Thus, God says that He hates a lying tongue. The only way to tell the truth is to use the pronouns that align with biology, not
ideology. The only way to tell the truth is to use the pronouns that align with biology, not ideology. It is biology, not bigotry. Pagsunod natin sa Diyos ang pagpapahayag ng katotohanan. Karapatan natin ang kalayaan sa pagtupad sa ating pananampalataya. Hindi ito discrimination, hindi ito kabastusan. Ito ang katotohanan. Ayon pa kay Attorney Belhica, using someone's preferred pronouns may seem like a small act of kindness, but this simple request for kindness actually demands for a shifting of an entire worldview from persons who hold a very different belief system on gender. Sa madaling salita, mangangailangan nito ng pagbabago ng ating pananaw at ultimately, pagbabago ng ating pananampalataya. Sabi pa ni Belhica, for those who believe that gender is not fluid but fixed, whether based on their belief in biology or in divine design, being compelled to use pronouns that contradict that belief can feel like being asked to endorse an entirely different system of belief. Para sa mga hindi sang-ayon sa LGBT, kung pipilitin kang gumamit ng preferred pronoun, ay sinasalungat mo ang pananampalataya mo at itinataguyod mo ang ibang paniniwala. What may seem to be a simple act of tolerance, for example, using a pronoun, could to a believer cross into unwanted affirmation or approval of something that is contrary to their faith and belief. So lalabas, kapag ipinilit ang preferred pronoun, hindi lang magiging pagtanggap, kundi pagsang-ayon na. This is not out of hatred or spite of others, but a consequence of the truth that they hold to be true. Hindi ho ito kabastusan. Hindi ho ito pagkasuklam sa kapwa-tao. Ito ay paninindigan lang po sa aming pananampalataya. Sinasabi ng mga LGBT na gusto lang nila maging totoo sa kanilang sarili. Gusto lang nilang magpakatotoo. Subalit, bakit hindi nila tayo hayaan na maging totoo din sa ating sarili? Kung gusto nilang magpakatotoo, gusto din nating magpakatotoo. Tinatawag nila itong paggalang. Subalit, paano naman natin igagalang ang ating sarili kung hindi natin tanggap ang ganung pananaw, kung alam naman natin na kasinungalingan ang ipinapagawa sa atin? Hindi naman maaari na igagalang natin sila at ang sinasabi nilang karapatan nila, subalit, hindi naman nila tayo igagalang at ang ating karapatan. May karapatan po tayo ng kalayaan sa pananampalataya, kalayaan sa pagpapahayag. Dagdag pa dito, hindi kagustuhan ng sino man ang magtatakda kung ano ang totoo at kung ano ang hindi totoo. Hindi kagustuhan ang magtatakda kung ano ang katotohanan at kung ano ang hindi katotohanan, kung ano ang kasinungalingan. Ang katotohanan ay katotohanan. Hindi magbabago ang katotohanan. Mananatili itong katotohanan. Sumang-ayon man tayo dito o hindi, sang-ayon man ito sa kagustuhan natin o hindi.
baka sa bandang huli, magkatotoo ang ating mga pangamba. Wag naman sana napilitin tayong sumunod na labag sa ating pananampalataya salungat sa ating konsensya. Ayon kay Bellica, the real tension arises not in casual conversations but in institutional mandates. Schools, offices, and government spaces requiring employees to declare their pronouns or to use other pronouns regardless of conscience. This is no longer just a matter of politeness. It becomes a matter of conscience, conviction, and compulsion. Ang pamimilit ay hindi na paggalang. Ang issue na to ay may kinalaman sa paninindigan, pananampalataya. In the Philippine context, no law has yet criminalized pronoun refusal, but advocacy for such measures is growing. The SOGIESC, sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, the SOGIESC bill and other similar bills, depending on how the final versions are worded and implemented, could potentially penalize those who out of conscience choose not to affirm gender identity via pronouns. We must ensure that laws intended to protect from discrimination do not become tools for compelling speech or punishing belief. Baka mamaya, ang mga batas na supposedly susugpo sa diskriminasyon ay mauuwi sa diskriminasyon. Sa isang bansang may kalayaan dahil sa demokrasya, isinasaalang-alang dapat ang makakabuti hindi lang sa iilan, kundi sa nakakarami. Hindi ito pangdidikta ng karamihan sa iilan. At hindi naman dapat payagan ang pangdidikta ng iilan sa karamihan. Tandaan natin, are we sacrificing truth for the sake of relationship? Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ang Expositors Edition po ay napapakinggan sa KER 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. May batas man o wala, paano natin maiiwasan na maakusahan ng misgendering? Iba-iba ang mga payo mula sa mga kilalang Christian opinion makers. Ipinapayo ni Stone Street ang pagtawag sa isang LGBT sa kanyang pangalan o apelyido sa halip na sa kanyang gustong pronoun. Sabi ni Stone Street, in English, names do not indicate gender. Pronouns do. Names do not indicate gender. Pronouns do. Offering to call individuals by their chosen names is a way of respecting them as people without saying something that is not true about them. Ang pagtawag sa kanila sa kanilang pangalan ay paggalang. Sabi nga, it's the sweetest sound to our ears. At ang pagtawag sa kanila sa kanilang pangalan ay hindi pagsang-ayon sa mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman totoo. May mga pagkakataon nga naman kasi na may pangalan na usually binibigay sa lalaki na ipinapangalan naman sa babae. May kilala ako na Jessie ang ipinangalan sa kanyang anak na babae.
Meron din akong kakilala na Joy ang kanyang talagang pangalan, gayong lalaki siya. Sa paggamit ng kanilang pangalan, hindi tayo nagsisinungaling patungkol sa kanilang pagkatao. Iginagalang pa rin natin sila kahit na hindi natin ginagamit ang kanilang preferred pronoun. Sang-ayon dito ang Reformed theologian na si Pastor John Piper. Ganito ang kanyang sagot sa tanong na he or she, how should I refer to transgender friends? In one sense, the names Sally or Jim are culturally arbitrary. We can name our kids whatever we want. We can name them after cars, or planets, or Greek virtues, or grandma. Calling someone by that arbitrary name their parents chosen, or the one they choose halfway through life may not imply agreement with all that that name was created to signify by the person. Calling someone by that arbitrary name their parents chosen, or the ones they choose halfway through life, may not imply agreement with all that that name was created to signify by the person. Halimbawa, may isang LGBT na nang ipanganak siya, ang ibinigay sa kanyang pangalan ng kanyang mga magulang ay Aguinaldo. Subalit nang lumantad na siya bilang LGBT, ginagamit niya ang pangalan na Angie. Para kay Piper, hindi necessarily na pagsang-ayon o pagtanggap sa kanilang sexual preference o sexual lifestyle ang pagtawag halimbawa sa kanya ng Angie. Again, sabi ni Piper, calling someone by that arbitrary name they choose halfway through life may not imply agreement with all that that name was created to signify by the person. Arbitrary nga daw kasi. Maaring ang pangalan na panlalaki sa isang lugar pangalan na pambabae sa ibang lugar. Lumalabas na ganito din ang pananaw ng Christian apologist na si Dr. Sean McDowell. Nilinaw niya na pinaninindigan niya ang itinuturo ng Biblia laban sa homosexual lifestyle. Inamin din niya na personally, hindi siya gagamit ng preferred pronoun kapag may kausap siya na LGBT. Subalit para kay McDowell, hindi siya sang-ayon na all use of preferred pronouns is sinful. Ang tawag niya dito ay pronoun hospitality. Pronoun hospitality. Ayon kay McDowell, I don't think it is always sinful for some Christians to do so. Jesus would not have lied about a person's true sex, but that assumes every use of a preferred pronoun is lying about a person's true sex. So para sa kanya, hindi dahil ginamit mo ang preferred pronoun patungkol sa isang LGBT, nangangahulugan na automatic na nagsisinungaling ka. A lie is an intentionally false statement with the intent of deceiving. I am hesitant to make that same judgment universally because I think there may be some circumstances where Christians may do so without explicitly endorsing transgenderism or capitulating biblical truth. There may be some circumstances where Christians may use preferred pronouns, sabi ni McDowell,
without explicitly endorsing transgenderism or capitulating biblical truth. Kumbaga, you don't have to sacrifice truth to uphold relationship. Para kay McDowell, ang pagsisinungaling ay may intensyong manlinlang at hindi daw lahat ng paggamit ng preferred pronoun ay pagsang-ayon sa kasinungalingan. Isa sa ibinigay niyang halimbawa ay ang ginawa ng kanyang kaibigan sa kanyang pakikitungo sa isang transgender. Tinanong niya kung maari ba niyang tawagin ang transgender sa kanyang preferred pronoun. Hindi bilang pagsang-ayon sa kanyang pagiging transgender, kundi bilang paggalang sa kanya bilang isang tao. Pumayag naman ang transgender. Ipiniliwanag ni McDowell, in this relationship, it is clear that the intent is not endorsement but relationship. As long as this is understood on both sides and intent has been clarified, I won't condemn him for choosing to use a preferred pronoun in this fashion. The key is to earn the right to have a meaningful conversation on pronouns. If the person agrees to the boundaries, then you are in a position to have further meaningful conversation. If not, then the conversation will be about whether we can disagree with each other and still be friends. Both conversations are valuable. Para kay McDowell, he is open to make a concession. Concession for the sake of the relationship with the bigger goal of sharing the gospel and then ultimately seeing transformation in that person's life. Mas mahalaga para sa kanya ang makuha ang loob ng tao kaysa sa manalo sa pakikipagtalo. For him, it is better to win the person than win the debate. Para kay McDowell, we should not burn the bridge of relationship. Baka nga daw ang pagbibigay natin sa issue ng preferred pronoun ay magbukas ng pinto upang maibahagi natin ang ating pananampalataya sa kanila. Subalit may mga nagpahayag ng matinding pagsalungat sa pinopropose ni McDowell na pronoun hospitality. Isa na dito si Rosaria Butterfield, isang dating professor ng English at ng Women's Studies sa Syracuse University sa New York. Si Butterfield ay dating lesbian o tomboy. Ayon sa kanya, hindi makakatulong sa mga LGBT ang pagkonsinte sa paggamit ng kanilang preferred pronoun. Para sa kanya, pagkonsinte iyon. Sabi ni Butterfield, instead of meeting people where they were, using factually incorrect pronouns encouraged them to stay where they were. Instead of meeting people where they were, using factually incorrect pronouns encouraged them to stay where they were. Para kay Butterfield, hindi ito ang tamang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Ayon pa kay Butterfield sa kanyang article na Why I No Longer Use Transgender Pronouns and Why You Shouldn't Either, does any real Christian believe crafting a relationship on falsehood will give the gospel a better hearing? Tama daw ba na ang isang relasyon ay nakasalig sa kasinungalingan at hindi sa katotohanan? Makakabuti ba talaga yon sa pagbabahagi natin ng ebanghelyo? And sabi pa ni Butterfield,
Is that how people are converted? By meeting God on sin's terms and hearing nice things about themselves? They reject the clarity of the Word of God and replace it with garbage. By doing so, they have rejected the gospel truth that Jesus is the only way to salvation. Para sa akin, kung gusto natin talagang tulungan ang mga LGBT, kailangan nating manindigan sa katotohanan. Hindi makakatulong sa sinuman ang kasinungalingan. Tayo pa naman ay mga tagasunod ng Panginoon na nagpapakilala na siya ang katotohanan. Pansinin natin, hindi sinabi ng Panginoon, siya ay totoo. Ang sinabi niya, siya ang katotohanan. Ang ibig sabihin, siya ang panuntunan kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. At tagasunod tayo ng Panginoon na nagpakilala na siya ang katotohanan. Kaya pumanig lang tayo sa katotohanan. Ano man ang ating magiging approach sa issue na ito ng preferred pronouns, hindi ito dapat sumalungat sa itinuturo ng Biblia patungkol sa katotohanan. Maari naman nating ipahayag ang katotohanan ng may pagmamahal. Sabi nga, truth without love is brutality, but love without truth is hypocrisy. Ayon nga sa Ephesians chapter 4, verse 15, ating ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. We are to speak the truth in love. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.